nandito ako sa condo na kinuha namin sa General Trias, Cavite. Well, basically, this condo is hindi naman siya yung mga high-end condominium. Ano lang siya, low-cost condominium, but still very decent naman. Yung community, yung pagkakagawa, very decent naman siya. And today, kinuha ko na yung key card ko dito sa building. Kasi without this, hindi ko ma-access yung building at hindi ako makakapasok sa unit. Ayun. And also, kinuha ko na yung Meralco contract ko kasi nalipat na daw sa pangalan ko yung Meralco. So, today, nakuha ko na rin sa kanila yung contract ko ng Meralco. So, for the Meralco application or transfer of name, ang binayaran ko is 2,120. So, pwede na rin siya. So, anytime soon, makakabitan na rin ng kuryente yung unit. Ang hinihintay ko na lang na pending ngayon is yung sa water. Very excited because this is our second property and ginapang ko to ginapang ko talaga siya. Nagbayad ako for how many months ng DP or yung equity niya, which is only 5,000 pesos per month, and nakatotal ako ng 80,000 for the equity. And yung total contract price lang kasi nitong condo na to, imagine sa General Trias ha, is 700,000 pesos. So, ganun ko lang siya kamura nakuha. But there are some units left yata, I think, na binibenta. And yung TCP niya ngayon is umaabot na ng 800,000. Medyo umangat na agad ng 100,000 in a span of 1 year. So, just for you to see, ito siya. So, this is the condominium units dito. Low-rise lang siya. And, yung building na yan, building 1, building 2. This one is building 3. We have there the building 4, 5, and 6 dito sa likod. And sa likod na itong building 6, meron dyang basketball court and community hall or community area. And currently, iniisip ko na kung paano ako magpapagawa. But mostly, I think magdi-DIY ako. Kasi ang flooring naman bawal tiles. Vinyl lang. So, bumili na ako nung dinidikit na vinyl flooring or tiles. Ilalagay na lang doon. Bili ko dun sa flooring na yon 150 pieces. Inaabot ng 6,000 plus. So, tara, pasok na tayo dun sa unit. Papakita ko na siya sa inyo. So, ito yung entrance. And then, I need this key card. Ay! Nahulog pa. Ayan, para makapasok ako. And, pagpasok ko, ito. So, very decent naman dito for the price. And, hindi na rin ako makakomplain kasi yung monthly dito is only 4,000 pesos. 4,200 pesos yung monthly. Wait lang. Okay, so this is the unit. Ayan. So this is the unit that I got. Ito yung lavabo area. Ayan. So this is the lavabo area. Ito na yung pinaka-turnover niya. Okay. Tapos ito yung flooring. Patay na naman siguro ito. Ayan. Siguro ready na ito. Lalagyan na ng stick-on vinyl tiles. Ayan. Tapos malalaki din yung window niya, as you can see. Ayan. Diba? For its price na 4,000 pesos, very decent na tong gantong klaseng unit. Diba? Very affordable. And it's just fit a small family. Siguro kung dalawa lang naman kayo or may isa kayong anak, this one or this unit suffice already. Ito yung circuit breaker. Tapos ito yung sa CR niya. Hindi pa na-activate yung ating kuryente. Tapos dito most likely padadaanan yung ventilation sa CR. Ayan. Ito yung shower na kasama. Tapos ito yung sa sink. Ito yung sa toilet. Ayoko iangat. Baka may something. Ayan.
So kasi pag mga gantong age siguro, iba na yung cravings natin. Tita cravings na tayo. So friends, ang ating developer. Uy! Ay, may tubig naman eh. Nakalimutan nila isara siguro. Ay, may tubig na. Nakalimutan siguro nila isara. Pero bakit parang barado? Hindi naman. Ayan. Tapos, kaya ko rin tinitingnan para maplano ko na rin kung ano bang gagawin kong klaseng renovation dito. Pero most likely, dito sa pintura, hindi na siguro ako magpipintura. I'll keep it as is na puti. Ito lang ang worry ko kung hindi pantay tong flooring. Tapos, ito yung provision for the aircon, yung nasa baba, tapos ito window. So, buksan ko lang. Ganito siya sa labas. Very presko naman siya, in fairness. Tapos, since wala pang masyadong nakatira dito, wala pa masyadong nag-move in, ayan, inaayos pa lang nila yung pinakapaligid dito. And I hope sana makip nila na ganito kalinis tong mga area dito. And magkakaroon ng proper waste segregation na orientation daw for all the unit owners. And that's good, na parang Korea type na meron talagang designated na waste segregation. Tapos nakikita nyo mga bahay doon, another subdivision na yan. Binuksan ko yung mga windows, itong dalawa. In fairness, mahangin siya because cloudy. Tsaka pumapasok talaga yung hangin. Ayan. So kaya kayo guys, kung nagtatry kayong humanap ng mga bahay at hindi nyo pa alam kung saan yung location na kukuhaan nyo, I highly suggest na tignan nyo yung Cavite area kasi this is the city na mas malapit sa Metro Manila. So yung mga developments nandito na talaga sa nandito na talaga sa Cavite. And looking back, actually before, I never imagined na dito pala kami makakakuha ng mga property sa Cavite. And I'm just so happy kasi etong unit na to, talagang itong unit na to, talaga, ginapang ko to para mabayaran ko. And going forward, gagapangin ko pa, paano ko pa siya mababayaran. Kasi ang condo juice dito, nasa, for now, 700, but eventually, magiging 1,000 na siya. So, I guess that's it for now. And I'll update you kung ano na rin yung mga nagiging development ko dito sa unit na to. At saka, better follow nyo na rin ako if you have any questions. How to get a house, ano yung mga process, or whatever it is na question about housing. Just let me know in the comments. And I might answer you back and create a content for that. Yun lang. Ciao!